Meron akong gusto i-share sa inyo guys na nangyari sa pamilya ko. Um, it happened 3 days ago, past few days until today. Parang, alam mo yung, nasa state pa ako ng shock ba. 3 days ago guys, my cousin passed away. Napaka-strange pa rin na sabihin yung ganong words. But this is the reality now. It's heartbreaking. So, if you're following my family, it's a very complicated and long story guys. Kasi, well, yung pinsan na sinasabi ko, bale, nung bata pa kasi ako, naghiwalay yung parents ko. Lumaki ako sa mother, and then yung isa kong kapatid, lumaki sa father side ko. Nag-connect lang kami ulit, mga 10 years ago pa lang. Hindi ko pa nakikilala lahat ng mga kamag-anak ko, or walang masyadong memory guys ba. Lalo na nandito ako sa abroad, hindi naman ako umuwi. But hindi ako magiging dito, hypocrite na parang ang dami kong alam about sa pinsan ko, dahil wala naman talaga. Wala naman talaga akong alam. Hindi ko nga alam kung ano yung mga gusto niya. One thing I know is napaka-devoted mother niya and a wife to her husband. Yan, I admire her a lot. Yung paano niya alagaan mga anak niya. So yun, it's hard to say na, it's hard to accept na ganito na yung reality ng mga anak niya. Ito yung reality ng mga bata na hindi nila makakasama yung mother nila. And it's very unfortunate kasi mahal na mahal sila ng mother nila. Yung father ko and yung half brothers ko, papunta sila ng Bohol. Today sana makabili na ako ng ticket, kasi ng plane ticket papuntang Bohol para makapunta na sila. So yun, sabi ko nga kay Papa na maghanda na sila, get ready, kasi kung may makita ako na ticket mamaya, bibilhin ko agad. Kaya sabi ko mag-ready na lang sila para anytime pwede na sila umalis. Ang lungkot guys, talagang alam mo yung although hindi kayo sobrang close, alam mo yung hindi kayo magsama lumaki, pero 'di ba, as relative, wala kang ibang wish, 'di ba, na maging okay sila, na okay silang lahat. 'Di ba? Kapag okay sila, masaya ka. Alam mo 'yun? And napaka-hardworking din ng asawa niya. Alam mo yun, napakasimple ng buhay nila. Nagtatrabaho yung asawa, tapos yung pinsan ko nasa bahay, inaalagaan yung mga anak nila. Yung ganong peaceful na simple life ba. Tapos biglang ganito. Actually, dapat uuwi ako. Gusto ko talaga umuwi kasi yung nag-aalala ako sa kapatid ko. Dahil lumaki kasi siya na magkasama sila. So, nag-aalala ako kung paano siya, paano niya i-handle, yung ganon. Kaso, walang magbabantay sa mga bata. Hindi naman ako pwedeng umalis kasi si Destiny, di ba, nag-aaral sila. Hindi ko alam kung ano. Sa totoo lang, sabi ko nga din sa kapatid ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko talagang umuwi para makasama siya, para may magko-comfort sa kanya. Pero naisip ko naman din, nandun naman yung papa ko. Sabi ko kay Papa, siya na ang bahala mo na sa kapatid ko. Yun, gusto ko nga na pumunta dito yung kapatid ko. Kahit saglit lang, mag-change man lang, mabago man lang yung paligid niya, kahit paano ba. So, pero hindi mo na yan namin ang pinag-uusapan. Okay, so nag-iisip muna ako guys.
kahit sabi ko sa inyo na medyo kahit paano okay na ako, pero nandun pa rin ako sa situation na parang totoo ba talaga to? Yung ganun. And ako, iniisip ko nga ako nga na walang memory masyado. I mean, not to be wala talaga akong memory kasi hindi naman ako lumaki kasama sila, di ba? So, yeah. Pero, yun nga, you wish nothing but the best sa lahat ng mga kamag-anak mo. And it's really hurting me. And, yun nga, sinasabi ko nga sa sarili ko na ako nga na ano lang naman yung na memory ko or what sa kanya. And then, how much more yung asawa niya, pamilya niya, mga anak niya. Yun ang, guys, yun ang very painful to think. Very painful, like, ang sakit. Ang sakit isipin yung kahit siya, hindi niya to iniisip na hindi na siya makakauwi. Kahit siya hindi niya alam na yun yung, bago siya umalis, yun yung last na makikita niya mga anak niya. Alam mo yung ganun? And yeah, I don't want to spread too much like sadness here. Kaya, well, I'm gonna talk to you guys later. Just gonna sit down here and think. So yeah, later guys. Mama, if I swallow the time. Papa, bago na ko makalimot pa ba? Ang ato mga picture pa ha, ipakita to pa ha. Okay, unya ang imong lisensya ug imong bank card dala. Oh, sige, mo to kay basin ugma ba mabisi na mo. Sige na papa. Ako nang yandam. Pag message lang og na kay pangutana. Oo. Okay, sige, good night sa tanan. Love you, bye-bye. Good night. Love you all. Bye-bye pa. Thank you. Bye pa. Bye-bye. Nakabili na ako ng ticket guys. Na-confirm ko na din yung flight nila. Na-book, na-check-in ko na din sila para wala na silang problema bukas. So, sinend ko na kay Papa yung ano nito? Boarding pass nila. Buti naman naintindihan agad ni Papa yung kung paano i-save yung mga picture galing sa messenger. Hindi naman ako nagkaroon ng problema. Mabilis naman turuan si Papa. Kahit may mga bagay na hindi siya sanay, na agad naman, nagigets niya agad. So yun, flight nila bukas. Pinaalis ko na sila ng tanghali pa lang. Para, kasi medyo malayo din pala yung biyahe. Galing galing bahay papuntang airport. So at least may mga 2 to 3 hours silang allowance doon. Okay na yun kaysa... Daddy, What? with this swallow, it hurts. Ano? Okay. Drink water. Can you give me water? Labi kasi keep on shouting. What is shout today? Okay, drink your water now. Is this your water, baby? No, it's not. So, isang linggo sila dun sa Bohol, guys. Isang linggo sila dun. Ang pangit ng dahilan ng pagpunta nila doon. Alam mo yun? Oo. Okay. Slowly. Okay. Tapos yan, book na. Anong problema? Sasakay na lang. Hindi na kailangan mag-isip. Two-way round ticket yung binili ko sa kanila para wala nang problema.
Nandito na ang daddy. Galing siya ng Osaka. Ow, ow, ow. Ano, galing ng business trip niya. Yeah. I love you so much, Lakara. Yeah? Let me take care of you, okay? Sira no hair wa. Sira no hair wa. Can you count your hair? For you. Can you count your hair? Mm. Sleep na. Let's go. Let's go to bed na. Okay na tayo, guys.